ko lang pong malaman nung mga nakaraang taon po, napapanood ko po yung paglaban nyo sa droga at marami pong mga sumasang-ayon na mga kababayan natin, including ako po, Your Honor. Mr. Chair, nakita ko po yung dedikasyon ng mga kapulisan natin. Sinasalang nila yung buhay po nila para sa paglaban ng illegal na droga. Meron lang po kasi ako, Mr. Chair, Sir, Mr. President, na bago po yung kaunti ng naging experience sa pong personal. Hanggang ngayon po, galit din po ako sa droga. Pero kung matatanong ko lang po, with all due respect, Mr. President, yung po bang, meron po bang mga kapulisan na nakarating po sa inyo na ng abuso po nung paglaban natin sa droga? Tapos na po kayo. Mr. President, mayroon pong katanungan si Congressman Junicio. Pakiulit mo nga, Congressman Junicio. Opo, sorry po. Again, with all due respect po, Mr. President, gusto ko lang pong malaman na katulad po ninyo, ako po galit din po sa droga. Pero meron po bang mga kapulisan na nakarating po o mga reports na nakarating sa inyo nung kayo po ay Pangulo na ng abuso po dun sa laban sa illegal na droga? Lahat ho ng pulis, pati military na pumasok ng droga, patay. You can check it out. Wala akong pinalusot at nagbubugbog talaga ako ng pulis sa Davao, dyan sa istasyon. Pag nag-abuso, lasing, binubugbog yung asawa, susumbong sa akin, puro pasa. Pagdating sa patawag ko dyan, sa City Hall, may kwarto ako doon na maliit, katabi ng kubeta. Talagang hinahampas ko yung mga gago na yan. Walang nakakalusot sa akin. Basta kriminal, kriminal ka, kipulis ka o ano, pagka kriminal ka, kriminal nga. Iyo, magtanong ko, okay, hindi na galing sa, magyayabang kasi ako, sir. Magtanong na lang kayo sa, recorder there. Ilang pulis na matay pumasok sa droga? Sinabi ko na eh. Sinabi ko na sa inyo, wag. Kasi hindi tayo magkaintindihan. Maraming pulis, sir, namatay dahil sa droga. Sinong pumatay? Gobyerno. At those initiative, akin. Ginoong Tagapangulo, Mr. Chair, Mr. President, yung rason lang po kung bakit ko natanong yon, with all due respect po, kasi meron po nagkaroon po ng isang insidente noong 2020. With all due respect po, Mr. President, hindi po dahil nakaupo ako dito bilang isang representante, nangyari po to nung pribado pa po ako. Kaibigan ko po kasi na malapit to, Mr. President, na sana po yung masolusyonan ng Quad o baka po sa ilan po sa mga tao niyo makatulong po para po ang kapatid ko kasi itong namatay, Mr. President. Ano po kasi, if I may read po yung istorya, ka-text ko po yung kuya niya na kaibigan ko po. Lumapit po yung pamilya Britannico sa inyo noong taong 2020 po. Ang pangalan po nung namatay si Delphine Britannico, isa pong matalik na kaibigan ko na wala pong involvement sa droga kahit po ma-check. If I may read po yung konting istorya po, baka maalala nyo lang po, Mr. President. Delphine Britannico killed allegedly by a policeman last January 19, 2020 in Iloilo City. Delphine was innocent bystander who was a collateral damage. Delphine came across a policeman while he was parked outside his village
after an alleged EJK operation hit with reward. Yun po kasi yung, hindi po sa akin galing yun, Mr. President. Yun po yung sinabi ng pulis na nagkaroon po kasi ng hearing. An alleged drug suspect po yung allegedly na inatake nila si Alain Muller. There were policemen implicated in this operation po, Mr. Chair. Police Corporal Joseph Andrew Hoven was identified by the NBI as the driver of the Mitsubishi Adventure used in the killing of Alain Muller and Britannico. Mr. President, yung istorya po kasi nito, si Del Britannico po, naglabas lang po, nagmamotor po sa umaga. Paglabas niya po, may nakita po siyang sasakyan na hindi niya alam kung sino. Inaalis po yung mga sticker o nagpapalit ng anyo nung sasakyan. Bilang kaibigan ko, kilala ko po siya, nag-video po siya. Nakakita siguro ng something suspicious, nag-video. Ngayon nilapitan po siya nung sasakyan. Paglapit, anong binibidyo mo? Sagot po niya, dahil suspicious kayo. Binaril po siya sa dibdib. Pagbaril, umabante po, akala patay na siya. Pinilit po ni Del, yung kaibigan ko, ibangon yung motor niya. Inatrasan pa po siya at binaril po muli. Allegedly ng mga pulis. Hoben is identified, mga colleagues niya po na kapulisan, Morante and Escorial, as the ones who shot Delphin dead in January 19, 2020. As well as pointed out officers who directed the EJK killings of Muller. Yun po yung istorya, hindi naman ko po kilala yung Alain Muller na allegedly sinasabing inatake, Mr. President. Kaya ko lang po tinanong na nabanggit niyo po kanina na ang mga pulis na pag nagkakasala, hindi po tatagal sa inyo. Nangiwala po ako doon. Pero ano po ang nangyari kaya dito? Sa Quad Committee, personal po sa akin to na para kong kapatid yung pinatay. Nakita po ni Bill yung mga pulis na nakasibilyan sa labas ng Prime Village na barangay na Belitasan, La Paz, Iloilo City kung saan po siya nakatira. Hindi niya rin po alam na may pinanggalingang krimen po yung mga pulis na yun at hindi niya alam na pulis yun. Mr. President, that's my appeal na siguro po doon sa hangarin ninyo na tapusin yung droga sa mabilis na panahon, wala pong masama doon. Ang nasa isip ko lamang po, baka yung ibang kapulisan natin na nag-abuso po, na ginamit na rin yung salita. Hindi po ako naniniwalang alam nyo na iuutos nyong patayin yung inosenteng kaibigan ko. Ang takot agam-agam ko lang po sa akin na baka in some words or narrative or hyperbole na nasabi niyo po, baka yung ibang pulis na hindi lahat mabubuti. Ako po una-una magsasabi, karamihan ng pulis tinataya ang buhay. Marami po akong kaibigan doon sa amin, sa distrito ko. Pero meron pong ilan na mga abuso. Isa pong biktima si Del Britannico, na sana po mabigyan ng hustisya. Mr. President, lumapit po yung pamilya Britannico. Anak po siya ng dating congressman ng party list. Si Bud Britannico po, Salvador Britannico, yung matalik kong kaibigan, kapatid niya po ito, kung nababalitaan po. Mr. President, pumunta po sila sa Malacanang. Hindi ko po alam ang nangyari dahil wala naman po ako doon, pero yun naman po yung gusto kong i-point out na baka sa pagmamadali natin, Mr. President, may mga nagpang-abuso po na ginamit yung war on drugs na naabuso, na kinikil po yung buhay ng matalik kong kaibigan na si Del Britannico. Kung sa Quad Committee po o kung sino po nakakaalam, it is high time na sana, Mr. President, kasama po ng inyong ibang team na matulungan po na mabigyan ng hustisya na lang. Hindi na po mababalik yung buhay. Na pasensya na po, naglabas lang ako ng kaunting personal na ano ko po. Ayoko na pong, yun lang po yung kaisa-isa kong tanong na baka may mga nang-aabuso, Mr. President. Hindi, sa kahuli-huli po, I just want to manifest, Your Honor,
the end really does not justify the means. Yung intention natin ng kabutihan, lahat tayo nasa pamahalaan. At the end, gusto nating maayos yung bansa natin, yung lungsod natin. Pero talagang may ilan-ilan na hayok, alang ang bituka, na yung inosente, pagkatapos silang gumawa ng krimen, allegedly, dinamay pa yung simpleng bata na. Your Honor, ito po ay isang example o isang halimbawa na baka marahil ginamit po yung pang-aabuso na malinis na hangarin na yun lamang po, Your Honor, sana po magkaroon tayo ng mga batas o maayos na mga bagay para hindi na po maulit yung mga pangyayari na EJK o mga pamamatay ng inosente mula sa kapulisan. Maraming salamat. Salamat po, Mr. President. You have been repeatedly mentioning the word president. Are you referring sa akin? Opo. O sa kanila? Ay, sa iyo po, Mr. President. Okay, that's Baka on. mas may alam ito